Maayong adlaw, ani ang mga balita karong adlawa. President Rodrigo Duterte mipirma ni adtong October 11 og Administrative Order 1 nga nag-create sa Presidential Task Force Against Media Killings. Ang task force panguluhan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ug ni Communications Secretary Martin Andanar. Ug magpahigayon og meeting ang task force human sa pagbisita ni Duterte sa China sa October 19 to 21, matod ni Andanar. Matod sa report sa United Nations Organization for Education, Science and Culture, ang Pilipinas mao ikatulong nasod sa kalibutan din daghang journalists ang namatay ato sa ilang pagpanarbaho. Pilipinas nakikiusa sa Association of Southeast Asian Nations Neighbors sa pagsubo sa kamatayon ni Thailand King Bhumibol Adulyadej, ang world's longest reigning monarch. Ang 88-year-old king mipanaw kagahapon after 70 years as head of state. Si Crown Prince Maha Vajiralongkorn mooy mangulo sa bag-ong monarkiya. The palace wished the Crown Prince all the best as he assumed the duties and responsibilities as Thailand's new king. FIVOX mibutiag nga posibleng makasinati pa og aftershocks ang Sarangani, Davao Occidental human sa pag-igo sa magnitude 5 nga linog karong adlaw. Ang linog maigo kaganinang alas 4:18 kaganinang buntag, adunay gilawmong 47 kilometers ang linog ug miigo kini sa 159 kilometers southeast of Sarangani. Tectonic ang origin niini. Why intensities nga natala sa FIVOX apan matod ni Science Research Analyst Rochelle Ablan sa FIVOX nga ang posibleng masinati ang aftershocks around the area where that offshore earthquake struck. Apan matod niya, it is unlikely for the aftershocks to be felt since latest data show the earthquake struck at a depth of 47 kilometers. Apan niyang giklaro nga laong daw ang tinubdan sa aftershocks so dunay small chance nga masinati kini sa publiko. Ni Mandawi City Mayor Luigi Quisumbing ang usa ka cooling storage facility sa Dakbayan sa Mandawi di na dunay nahitabong ammonia gas leak nga may resulta sa kamatayon sa usa ka 33 anyos nga kawani kagahapon. Si Joseph Baguyon, refrigeration technician gikan sa Pardo, Dakbayan sa Sugbo, nakabsan sa iyang kinabuhi human gituhang napuot sa ammonia gas nga mao'y gigamit sa refrigeration system sa storage cooling facility nga gitrabahoan niini nga Big Blue Logistics Corporation nga nahimutang sa F. Zuelig Avenue North Reclamation Area sa Barangay Subang Dako. Laing kauban ni Baguyon kasamtangang nagpaalim sa tambalanan ning pagbalita human makahanggap og ammonia gas ato sa hitabo. Ang temporary closure order gimando sa mayor human gikumpirmar mismo sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ang ammonia leak kagahapon sa kaadlawon. Ang taas nga concentration sa ammonia giingong makadaot di lang sa mata, panit apan lakip na sa baga nga mao hinungdan sab nga maglisod og ginhawa ang makahanggap niini. Friends, here are the latest news in Bacolod. Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro, Super Balita Cagayan de Oro, Davao, Super Balita Davao, Cebu, and Super Balita Cebu. Sa atong CISAFI update, sulod na ang University of San Carlos Warriors sa final round sa CISAFI 2016 College Basketball Games human nila mapildi ang University of the Visayas Green Lancers sa final score nga 72-65 kagahapon. Taliwa sa kanindot sa duwa, na-delayed og usa ka oras kapin ang pagsugod sa second half sa duwa sa dihang anay nakita ang mensahe nga ayaw mo papildi please sa samin sa Lancers dugout nga nakasuwat gamit ang red ink. Wala na kini naabdi sa mga pulis nga unta miimbestiga gumikan kay napapas na kini sa janitor sa rason nga aron ma-at ease ang mga players. Sa atong showbiz chika, nahatag na nilang Timothy Tan o Clarice Masison ang ilang mga counter affidavits para sa reklamong paglapas sa Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o concubinage nga gipasaka ni Sunshine Dizon. Samtang ang aktres misubite na usab sa iyang reply affidavit sa Quezon City Regional Court. Kahinumdumang napakyas pagsumite ni adtong Setyembre. Silang Timothy o Clarisma sa ilang tubag sa reklamo ni Sunshine batok kanila. Taliwa sa mga dungog-dungog nga nagkauli na sa maayong pagtagad.
Si Sunshine ug ang bana niini si Timothy wala siya planong bawion ang maong reklamo. Gikasubo ni Piolo Pascual ang pambatikos nga nadawat ni Agot Isidro human niya gitawag nga psychopath si President Rodrigo Duterte. Sigon ni Piolo nga he felt bad alang kang Agot og sa mga panghitabo apan wala siya sa posisyon nga mo comment. Dugang niya nga respetuhon na lang daw niya kini. Si Piolo usa sa mga celebrity supporters ni President Duterte. Mga higala, here are the lotto results. Ug gani ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, visit www.sunstar.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Mga higala, 71 days to go na lang og Pasko na. Ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.